Daylily, 2 tiyan, Spider Lily, 5 kiyan. Inumin ang Lefebvre, mga alaala ng nakaraan, maging ambon, mawala, na parang usok. Selene? Pagbati Selene. Tumayo? Selene, kung iinom ka ng Lefebvre, ikaw ay isisilang muli. Ngunit ikaw, bilang isang prinsesa ng kaharian ng langit, at kasama si Asher, may 1,000 taon ng kasal. Sa perpektong pagkakasundo, bakit mo? Ang pagsasama ng immortal at multo ay ipinagbabawal ng langit at lupa. Noong mga panahong iyon, para pakasalan si Asher, ipinagpaliban ko ang aking huling pagbaba para sa pagsubok. Ngayon? Oras na. Kapag natapos ang mga ugnayan, nagkakawatak-watak. Lahat ito ay kaloob ng langit. Selene, ikaw ay isang immortal na katawan? Dapat maghintay ng 3 araw. Hanggang sa mawala ang iyong paglinang, bago tumalon sa landas ng muling pagsilang. Patungo sa daigdig ng mga mortal, upang sumailalim sa pagsubok sa pamamagitan ng reinkarnasyon. Salamat. Mag-ingat, sa 3 araw, Asher, pakakasalan si Binibining Larkin. Hindi natin kayang magkamali. Si Celine ay sobrang kaawa-awa, isang marangal na prinsesa ng kaharian ng langit, hindi pa rin makakapantay sa ang kababata ni Asher. Isisi sa amnesia ni Asher, si Larkin lang ang natatandaan niya ngayon. Asher, mas gugustuhin ko pang nawala na lang talaga ang iyong alaala. Anak ko, Asher, mahal na mahal mo ang reyna. Kung ang pagpapanggap na may amnesia ay matuklasan niya, Hindi ko hahayaang malaman ni Selene. Pagkatapos kong pakasalan si Larkin at bayaran ang kanyang mga pagsisisi, saka ko na lang babalikan ang alaala ko. At alvan si Selene. pero ngayon, pinilit mo ang reyna na uminom ng red flower brew. Natatakot ako na magtanim siya ng sama ng loob sa iyo. Ang pagsasama ng immortal at multo ay ipinagbabawal ng langit at lupa. Kahit ipagpatuloy niya ang batang ito ay mamamatay ng bata. At saka, nangako ako kay Larkin na ang tanging aalagaan ko ay ang kanyang anak. Si Selene ay may mabuting puso. Maiintindihan niya. Pinilit mo ang reyna na uminom ng red flower brew. Ang pagsasama ng immortal at multo ay ipinagbabawal ng langit at lupa. Si Selene ay may mabuting puso. Maiintindihan niya. Asher, para kay Larkin, hindi ka lang nagpanggap na may amnesia para linlangin ako. Pinilit mo pa akong uminom ng red flower brew. Pinatay ang aking anak. Dahil gusto mong makasama siya ng sobra, ibibigay ko ang iyong nais. Isang 1,000 taon na ang nakalipas, pinakasalan ko si Asher at gamit ang dugo mula sa aking puso, sa bato ng 3 buhay, inukit ang aming mga pangalan upang hindi maputol ang aming ugnayan. Ngunit ngayon, Asher, sumusumpa ako sa pangalan ng mga Diyos, sa kalahati ng aking banal na espiritu,
puputulin ang lahat ng ugnayan sa pagitan natin. Pagkatapos kong tumawid sa tulay ng walang balikan sa pagitan natin, sa buong kawalang hanggan, wala nang ugnayang mag-asawa. Selene, kasalanan ko, wala akong silbi. Hindi ko napapunta si Panginoon Asher. Sinabi niya na ang sakit ng kamahalan mo ay gawa-gawa lang. Sinabi niya na dapat mong itigil ang paggamit ng mga mapanlinlang na panlilinlang sa sarili. At sinabi rin niya na, Ano pa ang sinabi niya? sinabi rin niya na, abala siya sa panonood ng ulan kasama si Panginoon Larkin. Kahit mamatay ka sa sakit, huwag mo siyang abalahin. Para matupad ang hiling ni Panginoon Larkin, naglakas loob pa siyang sumuway sa batas ng langit sa pamamagitan ng paglilihis ng ilog ng underworld para umulan. Asha, mahal mo ba talaga siya ng ganoon? Selene. Selene, Panginoon ko, paano mo nilason si Panginoon Larkin? Huwag mong subukang magkaila. Sa buong underworld, ikaw lang ang naiinggit kay Panginoon Larkin. Kung may mangyari kay Panginoon Larkin, hindi kita patatawarin. Asha, nakunan lang ako. Paano ako magkakaroon ng lakas para saktan ang minamahal mo? Tigilan mo ang katarantaduhan. Sumama ka sa akin ngayon. Si Larkin ay nalason ng lason na kumakain ng kaluluwa. Tanging ang iyong dalisay na katawan ang makakapagligtas sa kanya. Bilisan mo at ilipat ang kanyang lason sa iyong katawan. Nagpadala na ako ng 100,000 multong sundalo upang hulihin ang mga kultibador na naghahangad sa iyong dalisay na katawan at ikinulong sila sa impyernong Avishi. Sa lalong madaling panahon, siya ay ganap na mapapahamak. Hindi ba masyadong mabigat ang parusang ito? Gusto kong malaman ng lahat na sino mang mga has na maghangad sa iyo ay ganap na mapapahamak. Selene, pangako mo sa akin, kahit anong mangyari, huwag mong gagamitin ang iyong katawan para magligtas ng kahit sino o baka magkaroon ng backlash. Hindi ko kayang mawala ka. Asha, kung gagamitin ko ang aking dalisay na katawan upang magligtas ng isang tao, baka hindi ako makaligtas. Kami ni Selene ay sumumpa ng pag-ibig sa bato ng 3 buhay. Ang aming mga buhay ay nakatali. Sa aking mahika na nagpoprotekta sa kanya, magiging maayos siya. Sa pagkakataong ito, tiyak na nagdadahilan siya upang hindi magligtas ng isang tao. Ano kung ganoon? Ang lason ni Larkin ay itinanim mo. Hindi pa kita pinapanagot. Ang pag-detox mo sa kanya ay nararapat lamang. Asha, kung wala kang natatandaan, paano mo naaalala na ako ay may dalisay na katawan? Narinig ko ito mula sa iba. Yun lang. Ngayon, si Larkin ay nasa panganib ang kanyang buhay. Pinapayuhan kita na iligtas mo siya agad. Asha, ngayon ay ika-15. Ito ang araw na ipinangako natin sa harap ng bato ng 3 buhay. Talaga bang wala ka natatandaan? Sinabi ko na sa iyo, ang mga bagay noong una, hindi ko na matandaan. Oo, naaalala mo lang ang iyong kababata, si Larkin? Ako ay isang tao lamang na hindi mahalaga sa iyo. Larkin. Paano ka? Asher, mamamatay ba ako? Hindi. Basta mailipat namin ang iyong lason. Magiging maayos ka.
Si Larkin ay hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente ngayon. Ngayon, kahit ayaw mo siyang iligtas, gagawin mo ay... Kumusta? Asher! Mas mabuti na ako. Mabuti naman. Sariling gawa. Walang takas. Ito ang makukuha mo sa pagkalason kay Larkin. Asher, si Larkin ay may magandang balita para sa iyo. Iyon ay... buntis ako. Talaga? Asher, dala ko ang ating anak. Sobrang saya ko. Si Larkin lang ang makakapagdala ng aking anak. Hindi mo karapat-dapat na dalhin ang aking anak. Asher, ito ang ating anak. Paano mo magagawa na maging napakawalang puso? Larkin, hinihintay ko ang araw na ito ng matagal. Ikaw talaga ang pinakadakila kong tagapagbigay. Ang aking pag-iisa kay Selene ay laban sa kalooban ng langit. Sa hinaharap, ang batang ito ay magiging suporta ni Selene. Kapag ipinanganak ang bata, ipapahayag ko na naibalik ko ang aking alaala at ibibigay ang bata sa kanya upang alagaan. Tiyak na mauunawaan niya ang aking mabubuting layunin. Asha, kung gayon, ano ang tungkol sa ating anak? Ano ang ibig sabihin nito? Larkin, anong gantimpala ang gusto mo? Ipagkakaloob ko ang kahit ano. Narinig ko ang mga bulaklak ng ilog ng ilalim ng daigdig ay namumukadkad ng husto. Maari mo bang hilingin kay kamahalan Selene na pumili ng ilan para sa akin? Si Selene ay protektado ng immortal na aura at nakatali sa akin sa pamamagitan ng bato ng tatlong buhay. Ang masamang enerhiya ng ilog ng ilalim ng daigdig ay hindi nangangahas na saktan siya. Bakit hindi mo sinunod ang utos ni Larkin na mga tagubilin? Asha, ngayon, para sa kanya, ipagagawa mo sa akin na labanan ang libu-libong mapaghiganting espiritu sa ilog. Tama na. Sa loob ng 3 araw, matatapos na ang lahat. Bilisan mo at pumili ng mga bulaklak mula sa kabilang pampang. Buntis si Larkin. Hindi niya kaya ang mahika ng ilog ng kabilang buhay. Patay na lahat ang mga bulaklak na ito. Selene, gusto mo ba akong galitin? Walang amoy ang mga bulaklak na ito. Hindi sapat ang kulay ng isang ito. Asher, Celine, kung ayaw mo, hayaan mo siyang umakyat. Salamat, Selene. Selene, umakyat ka na agad. Ang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Selene, kung ayaw mo akong tulungang mamitas ng bulaklak, hindi mo dapat saktan ang aking anak.
Selene, kailan ka naging napakasama? Ang bata ay inosente. Bakit mo sasaktan ang isang inosenteng bata? Kung ganoon, lumuhod ka sa patio at pagnilayan ang iyong mga ginawa. Hindi ko man lang hinawakan ang kamay niya kanina. Siya mismo ay sadyang nahulog. Maniniwala ka ba sa akin? Ang sakit ng tiyan ko. Ang ating sanggol. Magiging okay ba siya? Oh, masyado lang akong selosa. Ang isang selosang asawa na tulad ko, paano ako magiging karapat-dapat na tumayong kasama mo sa bato ng 3 buhay at manata ng 1,000 taon na pag-ibig? Lahat ng nangyari dati ay kasalanan ko lahat. Masyado ba akong naging mahigpit? Bakit biglang binanggit ni Selene ang bato ng 3 buhay? Maaaring... Noong una, ginamit ni Selene ang dugo ng kanyang puso para itali tayo. Tayo ay nakatakdang magkaugnay, itinalaga na magkasama sa kawalang hanggan, walang maaaring magkamali. Hindi. Paano ito nangyari? Ang pangalang ito. Paano ito naging malabo? Kahit nagalit siya, hindi siya aabot sa ganito. Sa panahong ito, si Selene ay talagang nagdusa maraming sama ng loob. Pagkatapos ng engrandeng kasal, ibabalik ko ang aking mga alaala. Mahal na mahal ako ni Selene. Tiyak na mauunawaan niya na wala akong pagpipilian. Kaya ito si Asher ang ulan na ibinigay niya kay Larkin? Ang ganda. Si Asher ay sobra na. Malinaw na si Larkin ang sadyang nag-frame sa akin. Paano siya parusahan ka nang hindi nakikilala ang tama sa mali? Bukas ang 3 araw na deadline. Kapag nawala na ang aking cultivation, lahat ay maaaring matapos. Lumabas ka. Alam mo ba ang iyong pagkakamali? Kung pumunta ka ngayon at humingi ng tawad kay Larkin, patawarin kita. Ganon ba? Ngunit ngayon, hindi ko na kailangan ng iyong kapatawaran. Bakit ang tigas ng ulo mo kung susuko ka lang sa akin? Baka palayain kita ngayon. Asher, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Talaga bang nakalimutan mo ako? Dumating na sa ganito. Kung hindi ko ituloy ang akto, masasayang ang lahat ng dati. Selene, pagkatapos ng kasal, ihingi ako ng tawad sa iyo ng maayos. Siyempre totoo, dahil ikaw ay napakatigas ng ulo. Sige, magpatuloy ka sa pagluhod. Yo! Malapit ka na bang mamatay? Selene, inutusan ako ni Asher na pumunta at turuan ka ng leksyon. Selene, ito ang token ni Yama. Pamilyar ka dito, tama ba? Selene, sa proteksyon ng token na ito sa iyo. Mula ngayon, sa Underworld, walang mga has na saktan ka. Pei Yanjing, ang taong labis na nanakit sa akin mula simula hanggang wakas.
ikaw palagi. Kinukuha ni Asher mula sa iyo ang token ni Yama at ibinigay ito mismo sa akin. Ikaw ang prinsesa ng kaharian ng langit Ano? Sa ngayon, ikaw ay isang langgam na nabubuhay sa awa ni Asher. Hindi mo alam, di ba? Kapag si Asher ay kasama ko, pinahihirapan niya ako ng matagal. Kanina lang, hindi niya pinansin na buntis ako at ipilit na makipagtalik sa akin. At ikaw, ay isa lang bilanggo. Gusto kitang patay at mamamatay ka. Inutusan ni Asher sinaktan niya ako. Iwan siyang may sapat na hininga at sapat na iyon. Miss, hindi inutusan ni Asher na pahirapan ang Reyna. Tumahimik ka! Bilisan mo at gawin! Talaga bang gagawin natin ito? Siya ay, pagkatapos ng lahat, ang Reyna isang prinsesa ng siyam na langit. Ibinigay sa akin ni Asher ang token na sumisimbolo ng katayuan. Kaya sige, pahirapan mo siya. Dala ko ang anak ni Asher. Ang aking mga utos. Paano mo magawang sumuway? Sumusunod kami kay Miss Larkin. Magsimula sa pagsampal sa kanyang mukha. Sampalin. Nang malakas. Patuloy mong paluin nang walang pahintulot ko. Huwag kang tumigil. Bakit bigla na lang sumasakit ang puso ko? Hindi. Selene. Mahal kong Reyna Selene, ang mukha mo talagang kasuklam-suklam. Puta ka! Maliwanag na si Asher, ang pinakamamahal sa akin. Pero dahil lang ikaw ay ang mapagmataas na prinsesa ng kaharian ng langit, tiniis kita sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, kailangan ko nang ilabas lahat ng galit na ito. Asher, maawa ka sa Reyna. Mamamatay na siya sa pambubugbog ni Larkin. Ano? Pagkatapos ng kasal bukas, ako na ang nag-iisang asawa ni Asher. Ang trono mo ay magiging akin. Celine, pagkatapos mong mamatay, itatapon ko ang katawan mo sa ilog ng underworld at ikalat ang iyong kaluluwa. Ano sa tingin mo? Pei Yanjing, 1,000 taong kasal, ibinigay ko sa iyo ang aking puso at kaluluwa, at bilang kapalit, mas pinaburan mo ang iyong babae kaysa sa asawa mo. Pinayagan si Larkin na itulak ako sa kamatayan. Kung ganoon, ako, si Celine, ay hindi nakakapit sa iyo. Tumigil ka na ngayon din. Selene, ano ang ginawa mo kay Larkin? Buti na lang mabilis ako. Gumamit ako ng ilusyon para takpan ang mga sugat niya. Asher, ano sa tingin mo? Ano kaya ang magagawa ko sa kanya? Selene, Asher, inisip ko lang, ang pagpapadala sa Reyna sa ilog ng ilalim ng daigdig upang mamitas ng mga bulaklak ay kasalanan ko. Kaya espesyal akong pumunta para humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko inaasahan na magagalit siya ng sobra at talagang hinampas ako. Hanggang sa masaktan ang sarili niya. Ganoon siya nasugatan. Selene. Si Larkin ay gustong humingi ng tawad sa iyo. Bakit kailangan mong saktan siya? Paano ka naging napakasama? Hindi mo ba kayang tiisin si Larkin? Larkin, tara na.
Selene, sa lampara na ito, hindi ka na matatakot sa dilim ng bulwagan ng tagapag-ani. Asha, sinunog ko na ang lahat ng mga alaala sa pagitan natin. Ang nakaraan, itinuturing ko na lang itong maling pag-ibig. Aking Reyna, ang kristal na bola na ito, Ang orbe ng bangungot ay maaaring magdala ng mga pinakamasakit na alaala mula sa aking nakaraan. Asha, sana kapag nakita mo ang lahat ng ito, hindi ka magsisisi na minahal si Larkin. Pagkatapos ng kasal bukas, kunin mo ang orbe ng bangungot na ito at ibigay mo kay Asher. oh, pero bakit hindi mo ibigay mismo sa kanyang kamahalan? Malamang hindi ko na siya makikita. Asha, sa langit at lupa, sa buong kawalang hanggan, hindi na tayo konektado. Ngayon na ang araw na si Asher ay ikakasal kay Larkin. Bakit si Celine? Nakaganyan ang suot. Selene? Ha! Babae lang siya na nagsawa na si Asher. Si Larkin na ang tunay na reyna ngayon. Hindi ko alam kung saan siya nakakakuha ng lakas ng loob na kumapit sa trono. Dumating na ang oras. Gaano ka pa katagal? Nauubos na ang pasensya ko. Asher, mahal na mahal kita. Bukas? Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Larkin, sinabi ko na sa'yo dati, ang tunay kong minamahal ay si Selene lang. Pumayag lang ako sa kasal na ito dahil hindi ka nag-asawa para sa akin. Kapag tapos na, mababawi ko ang aking mga alaala. At babalik kay Selene. Sa lahat ng oras na ito, pinahirapan ko talaga si Selene. Hindi ko kayang makita siya na magdusa pa. Ano ang tungkol sa ating anak? Hindi ba tayo nagkasundo? Pagkapanganak mo, ang bata ay palalakihin ni Selene. Ang aking trono sa hinaharap ay ipapamana sa iyong anak. Ano pa ba ang gusto mo? Pero, Bakit naririnig ko ang kampana ng reinkarnasyon? may isang tao na sabik na maipanganak muli. Asher, gabi na. Tayo na yumuko. Kael, Narito. pumunta at tingnan kung sino ang nangahas na mag-reincarnate ngayon. Oh, Tawid sa tulay ng walang balikan, at nasa landas ng muling pagsilang ka. Selene, kung magsisisi ka, hindi pa huli ang lahat. Wala akong pagsisisi. Asher, ang pagpapakasal sa iyo sa loob ng libu-libong taon ay ang aking pinakadakilang kaligayahan. Natutuwa akong masaya ka. Selene, mahal kita. Alam ko, bilang isang prinsesa ng kaharian ng langit, marami kang pagpipilian. Sumusumpa ako, ibibigay ko ang lahat para mapasaya ka. Maaaring nagkakamali ako ng nakikita. Paano nandoon si Selene sa tulay ng walang pagbabalik? Selene, pagkatapos ng kasal, hahanapin kita at hihingi agad ng tawad. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Yumuko sa langit at lupa. Yumuko sa mga magulang. Sa unahan ay ang landas ng muling pagsilang. Ang lahat ay dapat sa wakas ay matapos. Ang mag-asawa ay yumuko sa isa't isa. Asher, teka.
Asher, Ano iyon? nalaman ko. Ang taong tatawid sa tulay ng walang pagbabalik ngayon ay nakilala na. Asher, ngayon ang araw ng kasal natin. Bakit ka nag-abala sa mga bagay na walang kabuluhan? Asher, tingnan mo muna. Ilang buhay ba ang meron ka? Naglakas loob kang guluhin ang kasal ko kay Asher? Lumayas ka ngayon din. Asher, ang tatawid sa tulay ng walang pagbabalik ngayon ay si Selena. Ano ang sinabi mo? Umalis ka. Hindi. Imposible ito. Sumasakay sa hangin ng mga panata, muling isinilang sa paraiso. Mamulaklak at makita ang Buddha, makatakas sa siklo magpakailanman. Paalam. Asha, Selene. Selene. Hindi. Wag. Wag. Selene. Malamang nananaginip lang ako. Alam ko na sa panahong ito marami kang pinagdaanan dahil sa akin. Selene, lumabas ka na agad. Tiyak na hihingi ako ng tawad sa iyo. Asher, si Reyna Selene ay pumasok na sa muling pagkakatawang tao. Kalokohan yan. Asher, kumalma ka. Imposible. Mahal na mahal ako ni Selene. Paano siya? Pumili na tumalon sa bangin. Paano niya ako iiwan? Imposible. Talagang imposible. Ang bato ng tatlong buhay? Tama. Ang bato ng tatlong buhay. Ang mga pangalan namin ni Selene ay nasa bato ng tatlong buhay pa. Hanggat nandyan ang mga pangalan, tiyak na mahal pa rin ako ni Selene. Pumunta sa bato ng tatlong buhay. Ito, paano nangyari ito? Nasaan ang mga pangalan namin ni Selene? Asher, nalaman ko mula sa mga nagpapatrolya ng mga bantay sa ilalim ng lupa na si Reyna Selene. Ginamit ang dugo ng kanyang puso upang burahin ang inyong mga pangalan. Hindi. Hindi niya gagawin. Sobrang nagmamahalan kami ni Selene. Paano si Selene? Galit lang siya. Hindi niya kailanman iiwan ako. Asher, Tama. Ako ang Panginoon. Ang dugo ko ay maaaring sundan ang kalagayan ng bato ng tatlong buhay. Asha, sumusumpa ako sa ngalan ng mga Diyos. Sa kalahati ng aking makalangit na espiritu, upang putulin ang lahat ng ugnayan sa pagitan natin. Selene, pasensya na. Mali ako. Hindi ko dapat nagpanggap na nawala ang aking alaala at dinaya ka. Hindi ko dapat pinakasalan si Larkin. Hindi ko dapat pinaranas sa iyo napakaraming sakit. Asher, Selene, noong panahong iyon, ginamit mo ang dugo ng iyong puso upang ipangako ang iyong pag-ibig sa akin. Ngayon, ginagamit ko ang aking dugo upang makuha muli ang iyong tunay na puso. Wala akong gusto, tanging pakiusap sa iyo, na panibaguhin ang ating ugnayan. Hindi.
Paano nangyari ito? Paano na ang mga pangalan namin ni Selene? Asher, ang mga nakatali sa bato ng tatlong buhay magpakailanman ay isang beses lang pwedeng magkaroon ng tali. Kapag nawala na ang mga pangalan, ang buklod ay magiging abo. Sa lahat ng habang buhay, ang buklod ng pag-ibig ay walang pag-asa magpakailanman. Hindi ako naniniwala. Hindi. Dapat may ibang paraan. Dapat may ibang paraan. Alam kong mali ako. Hindi ako dapat nagsinungaling sa iyo. Pagkawala ng alaala, hindi ko na iyon gagawin muli. Pupunta ako sa mundong mortal. Hahanapin ko si Selene sa mundong mortal. Asher, kung iiwan mo ang ilalim ng lupa, magkakagulo ang ilalim ng lupa. Bukod dito, isang araw sa ilalim ng lupa ay 10 taon sa mundong mortal. Ngayon, si Selene ay nasa hustong gulang na. May bago? Anong bago? Nasabi ko nang wala sa oras. Patawarin mo ako, Asher. Iris, tiyak na si Selene ang nagpadala sa kanya para hanapin ako. Iris, sabihin mo sa akin, saan ba talaga pumunta si Selene? Asher, hindi ba sinabi mo na hindi mo naaalala si Selene? Hindi ba sinabi mo na kahit mamatay si Selene, hindi na kita dapat istorbohin? Iyon ay dahil nawala ang aking alaala. Kung hindi, paano ko sasabihin ang mga ganyan kay Selene? Sabihin mo sa akin saan ba talaga pumunta si Selene? Hindi ko alam kung saan pumunta si Selene. Pero ang mga bagay sa kahong ito ay ibinigay ni Selene kahapon, pinapasa ko sa'yo. Ito ay isang nightmare orb na kayang magtala ng pinakaloob na saloobin at alaala. Asher, para pakasalan si Larkin, nagkunwari kang may amnesia para dayain ako. Para sa kanya, hinalay mo ako. Sinakta ng bata sa aking sinapupunan. Akala ko minsan, ang ating pag-ibig ay tatagal ng libu-libong taon. Hindi ko alam, pagkatapos ng 1,000 taon, ang iyong puso ay nagbago. Kung ganoon, hahayaan na kita. Nainom na ako ng Lethe water. Buhay pagkatapos ng buhay, hindi na tayo magkikita pang muli. Asher, Selene, nagkamali ako. Hindi ko dapat hinayaan kang dumanas ng labis na sakit. Selene. Asher, sa wakas gising ka na. Anong ginagawa mo dito? Asher, saan ka pupunta? Larkin, si Selene ay pumasok na sa reinkarnasyon. Hayaang ang kanyang kamahalan. Mag-isa ng tahimik. Ang babaeng si Selene ay sa wakas ay isinilang muli. Mula ngayon, ako na ang tanging asawa ni Asher. Sa ngalan ng Reyna, iniuutos ko sa iyo. Pumunta ka sa kaharian ng langit at sabihin sa makalangit na emperador na si Prinsesa Selene ay naging pabaya at mapagmatigas, na sumisira sa kasal sa pagitan ng immortal at mundong ilalim. Dapat siyang tumanggap ng 99 na kidlat, alisan ng kanyang mga butong immortal, at hinding-hindi na maging immortal muli. Larkin. Asher, anong problema? Naiintindihan ko. Malamang iniisip mo na ang parusang ito ay masyadong magaan. Kung gayon, bakit hindi itapon ng babaeng si Selene sa kaharian ng mga hayop? Hayaang uminom ng dumi, kumain ng bulok na karne, para masiyahan ang puot ng iyong kataas-taasan. Tae Yanjing, ngayon ay ang ating araw ng kasal. Ako ang asawa mo. Paano mo ako magagawang ganito? Asawa? Ako lang nagkunwaring pakasalan ka para matupad ang iyong hiling. Kailan ako nagsabi na pakakasalan kita? Sa bawat buhay. Si Selene lang ang asawa ko. Bikuan. At saka, sino ang pumayag sa iyo na tawagin ang aking personal na pangalan? Si Selene lang ang maaaring tumawag ng aking pangalan. Iyong kataas-taasan, pakiusap kumalma ka. Inaamin ko na mali ako. Inabuso mo si Selene sa likod ko? Paulit-ulit ginagalit siya. Ngayon,
Babayaran mo ito. Naaalala mo ba ang latigo na ito? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Naitala ng Nightmare Orb ang lahat ng ginawa mo kay Selene. Bawat detalye. Nakita ko ito ng malinaw. Ginamit mo ang latigo na ito upang saktan si Selene. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Upang maglakas loob na saktan ang aking nag-iisang pag-ibig? Ang sakit na dinanas ni Selene. Ngayon, ibabalik ko ito ng 1,000 beses sa iyo. Siguro dahil ako ay ang prinsesa ng kaharian ng langit. Ang Lethe Brew ay walang epekto sa akin. Sa loob ng 16 na taon, nanaginip ako gabi-gabi ng kina Larkin at Asher na pinapahirapan ako. Kailan ko makakalimutan ang lahat ng ito? Mag-ingat ka. Ang boses mo ay pamilyar. Nagkita na ba tayo dati? Ako, to. Silas? Anong ginagawa mo dito? Iniwan mo ang pagiging Diyos ng digmaan ng kaharian ng langit at bumaba sa mortal na mundo para saan? Narinig ko na ikaw at si Asher ay ganap ng naghiwalay. Bumaba para sa inyong mga pagsubok, kaya naparito ako upang hanapin ka. Selene? Tulad noong mga bata pa tayo, hayaan mo akong manatili sa iyo. Si? Celine, bakit ka umiiyak? Hindi ko magawa ang teleportation spell. Pinagalitan ako ni Panginoon Tala. Nag-practice ako ng 1,000 beses. Gutom na ako. Tara, maghanap tayo ng pagkain. Paborito ko yan, tanghulo. Naalala ko noong nasa kaharian ng langit pa tayo. Tuwing nagugutom ako, nagpapakita ka ng tanghulo para sa akin. Ganon din sa hinaharap. Basta gusto mo, basta mayroon ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Asher, alam kong mali ako. Maawa ka naman. Dahil sa iyo ang lahat. Dahil sa iyo ang lahat. Kaya ako, iniwan ni Selene. Dahil sa iyo ang lahat. Asher, dala ko ang iyong anak. Para sa bata, iligtas mo ang buhay ko. Alam ko na, Asher, hindi mo kaya ang mawala ang ating anak. Asher, kung pakakawalan mo ako ngayon, isisilang ko ang iyong anak. Para magkaroon ng tagapagmana ang bulwagan ng tagapag-ani. Asha, kung hindi dahil sa pagsanib ng immortal na ilalim na mundo, nasaktan nito ang immortal na katawan ni Selene. Paano ko hinayaan na mabuntis ka ng batang ito? Ngayong wala na si Selene, ang batang ito ay walang dahilan para mabuhay. Hindi ako naniniwala. Pei Yanjing, mahal mo talaga ako. Mga bantay, dalhan ninyo ako ng pulang bulaklak. Hindi. Pei Yanjing, hindi mo ito magagawa sa akin. Hindi mo ito magagawa sa anak ko. Ang mga binti ni Larkin, baliin ninyo. Pagkatapos, ibalik siya na nakakadena. Oo, naunawaan. Narinig ko mula sa mga tauhan sa likod bahay na may dinalang babae ang rehente. Ang rehente ay laging lumalayo sa mga babae. Paano makakalapit sa kanya ang sinumang babae? Ang babaeng ito ay tiyak na isang makalangit na kagandahan. Darating na siya. Tayo na. Tama sila. Si Selene ay isang engkanto. Inaasar mo rin ako. Ano ang problema? Wala lang. Basta, ang dating sugat mula sa apoy ng karmang pulang loto ay hindi pa gumagaling. Ano ang sinabi mo? Apoy ng karmang pulang loto?
Ano ang sinabi mo? Apoy ng karmang pulang loto. Prinsesa, bakit ka nag-isa lang pumunta sa lawa ng pulang loto? Napakadelikadong lugar. Mababaw pa ang iyong pagsasanay. Buti na lang may nagligtas sa iyo ngayon. Kung hindi, ang pagkasunog ng apoy ng karmang pulang loto ay hindi lang magiging isang simpleng sugat. Hindi ko na uulitin. Saka. Ito ang personal na jade pendant na nawala ng aking tagapagligtas. Iris, sabihin mo sa aking ama na, gusto kong pakasalan ang may-ari ng jade pendant na ito. Iyon ang apoy ng karmang pulang loto. Ano tungkol dito? Nawala ba? Ang iyong jade pendant? Oo, nawala. 1,000 taon na ang nakalipas nang pumunta ako sa bulwagan ng tagapag-ani para sa usapang pangkapayapaan. Asher, upang ipakita ang katapatan, ay minsang nagbigay sa akin ng jade pendant na nagpapahintulot sa akin ng malayang pagpasok at paglabas sa bulwagan ng tagapag-ani. Sa kasamaang palad, nawala ang jade pendant na iyon. Hindi ko inakala na ikaw pala ang nagligtas sa akin. Alam mo, Kung hindi ko nakita ang sugat na apoy ng karmang pulang loto sa iyo, mananatili sana akong walang alam. Isang bagay na ganito kahalaga? Bakit hindi mo sinabi sa akin? noong panahong iyon, malapit ka ng pakasalan si Asher. Hindi ko nais na ilagay ka sa mahirap na sitwasyon. Sa pagitan mo at sa akin, may malaking hindi pagkakaunawaan. Paano ka naging ganyan katanga? Tama na. Lumabas ka. Opo. Inumin mo itong mangkok ng gamot. Kung hindi, gagawin kitang. Sana patay ka na. Mahal? Asher, ito ang iyong anak. Hindi mo ba siya matatanggap? Ito ang utang natin kay Selene. Nung una, para sa'yo, pinatay ko ang anak ni Selene. Lek, lahat ng ito ngayon ay ating kabayaran. Hindi mo ba gusto si Selene na magdusa ng walang hanggan? Sige, pumunta ka sa 19 na antas ng impyerno, danasin ang ilang pagdurusa, at lasapin kung ano ang pakiramdam para sa kanya. Asher, ako ang iyong asawa. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Kalad ka rin siya palayo. Opo, Panginoon ko. Hindi! Asher, mali ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Asher, kanina, sa bato ng 3 buhay, nag-aksaya ka ng sobrang kapangyarihan. Ngayon dapat, magretiro ka upang magsanay. Hindi. Kailangan kong hanapin si Selene. Pero si Selene ay muling nagkatawang tao na at pumunta sa mundong mortal. Bilang Panginoon ng mundong ilalim, hindi ka maaaring pumasok sa siklo ng muling pagkatao. Sa kabila ng ilog ng mundong ilalim, naroon ang salamin ng 1,000 pagbabalik. Maaari itong magtungo sa lahat ng kaharian at langit. Hanggat tumawid ako sa ilog ng mundong ilalim, makakadaan ako sa salamin ng 1,000 pagbabalik at mahanap si Selene. Asher, ang mga tagabulwagan ng tagapag-ani ay hindi maaaring pumasok sa ilog ng mundong ilalim. Kung hindi, magdurusa sila sa sakit ng ngangat-ngatin ng hindi mabilang na mga multo. Bukod pa rito, ang salamin ng 1,000 pagbabalik ay isang relikya mula sa immortal na kaharian. Ikaw ang Panginoon ng mundong ilalim, ang pagpasok sa salamin ng 1,000 pagbabalik. Tiyak na magdadala ng banal na parusa. Hanggat mahahanap ko si Selene, handang-handa ako magbayad ng anumang halaga. Asher? Asher, pakiusap. Pag-isipan mo ulit. Tama na. Buksan ang salamin ng 1,000 pagbabalik.
Asher, teka. Ang salamin ng sanlibong pagbabalik ay nagngangalit ang daan ng langit, malubha ang iyong sugat. Kung papasok ka sa salamin ng sanlibong pagbabalik, magkakawatak-watak ang iyong kaluluwa, Asher. Bilang Panginoon ng bulwagan ng tagapag-ani, isang maling hakbang, at ang buong bulwagan ng tagapag-ani, ay sasakupin ng masasamang espiritu, at maghahari ang mga demonyo. Nakikiusap ako, Asher. Naunahin ang bulwagan ng tagapag-ani. Hindi ko na iyon maalalahanin ngayon. Kailangan kong mahanap agad si Celine. Selene? Noon, sa ilog ng underworld, marahil pareho ang sakit na naramdaman mo. Mali ako. Hindi dapat kita pinapitas ng pulang spider lily para kay Larkin. Mali ako. Celine, ano ang hiling mo? Sana ay payapa ang mundo at ligtas at maayos tayong lahat. Silas, ikaw? Ano ang hiling mo? Selene, pakasalan mo ba ako? Selene, papakasalan mo ba ako? Silas? Ako? Kung ako ay iyong asawa, natatakot ako? Nasasabihin ng mga tao sa kaharian ng langit na pinakasalan mo ang reyna ng bulwagan ng tagapag-ani at ito ay makakasira sa iyong reputasyon. Selene, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Bukod dito, wala kang ginawang mali. Sino sila para husgahan ka? Ang tanging mahalaga sa akin, kung handa ka ba. Nawala na kita minsan, ayoko nang mawala ka muli. Gusto kong magkasama tayo sa buong kawalang hanggan, kasama ka magpakailanman. Noong una, nagkamali akong isipin na si Pei Yanjing ang nagligtas sa akin mula sa apoy ng karmang pulang loto, kaya pinakasalan ko siya. Silas, kung alam ko lang na ikaw. Gagawin ko, papakasalan kita. Asher? Si Selene ay nasa tamang edad na. Kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Asher, ang iyong katawan ay nasa hangganan na. Huwag mo nang pilitin ang iyong panloob na enerhiya. Nakikiusap ako na isaalang-alang mo muli. Si Selene ay naghihintay sa akin. Kailangan ko siyang mahanap. Asher, tigilan mo na ang pagpupumilit sa sarili mo. Nawala ka na ng 10,000 taon ng paglinang. Kung magpapatuloy ka sa ganito, mawawala ang buhay mo. Tumahimik ka. Kahit maubos ang lahat ng aking paglinang, pupunitin ko ang siklong ito ng reinkarnasyon at hahanapin si Selene. Magaling. Selene. Hintayin mo ako. Si Asher ay puwersahang binuksan ang salamin ng sanlibong pagbabalik at tinamaan ng banal na parusa. Ang bulwagan ng tagapag-ani ay nagkakagulo. Utusan ang mga sundalo ng impyerno mula sa 18 antas upang bantayan ang mga masasamang espiritu na naglalagalag. Asher, ikaw talaga. Para sa babaeng iyon, binuksan ang salamin ng sanlibong pagbabalik. Lumalaban sa langit, nabaliw ka na ng tuluyan.
Magaling. Makalabas ako. Pei Yanjing, hindi ka ba nagsisikap na lumabas upang makasama ang babaeng si Selene at muling pag-alabin ang dati mong pag-ibig? Hindi kita papayagang gawin ang gusto mo. So ito si Selene, ang mortal na mundo na kanyang tinitirhan? Selene, napunta ako para hanapin ka. Sa buhay na ito, poprotektahan kita ng mabuti. Hindi na kita hahayaang magdusa pa. Gusto mo ng bulaklak, mister? Ito ang paboritong spider lily ni Selene. Kukunin ko sila. Kapag nakita ni Selene ang mga bulaklak na ito, matutuwa siya, di ba? Selene, hintayin mo ako. Tingnan mo. Ang rehente ay talagang ipinanganak na may kapansin-pansin na mga tampok, talagang magiting. Narinig ko ang babaeng ikakasal ay isang pangkaraniwang babae lang. Siya ay talagang maswerte na napili ng rehente. Higit pa doon, naubos pa ng rehente ang buong ipon ng mansyon bilang dote para sa magiging prinsesa. Prinsesa, gusto mo bang bumili ng spider lily? Hindi kailangan. Mas mabuting bumalik ka na. Prinsesa, maganda at mabait ka, parang isang makalangit na diwata. Diwata? Selene, siya ang totoong diwata. Selene. Ang nakaraan ay madilim. Ang hinaharap ay maliwanag. Silas, magiging masaya tayo. Selene. Ang presensya ni Selene ay malapit na. Selene, huwag mag-alala. Hahanapin kita. Hindi. Hindi, wala sa nila. Selene, nasaan ka? Ang rehente ay kumukuha ng isang nobya. Napakagandang okasyon. Sumilip lang ako. Ang asawa ng rehente. Siya ay napakaganda. Siya ay napakaganda. Uy kaibigan, ang iyong larawan, bakit ito mukhang kamukha ng asawa ng rehente? Ano ang sinabi mo? Ulitin mo iyan. Sino ang kamukha niya? Ang asawa ng rehente. Nasaan ang palasyo ng rehente? 100 milya sa kanluran, sa paanan ng kutang imperial. Tara na. Mahal na mahal ako ni Selene. Hindi siya magpapakasal sa iba. Imposible. Imposible. Ang enerhiyang yang sa mundong mortal ay masyadong malakas. Hindi na magtatagal ang katawan ko. Kailangan kong hanapin si Selene ng mabilis. Selene. Selene. Saan nanggaling ang pilyong ito? Paano mo nagawa sa sikat ng araw? Hawakan ng asawa ko.
Hindi si Selene. Alam ko na, ang aking Selene. Paano siya nagpakasal sa iba? Asawa, mukhang baliw ang lalaking ito. Anong masamang tanda? Asawa, halika, sumakay na tayo sa silya ng nobya. Nasaan ang amoy ni Selene? Selene, Silas, ibaba mo ako. Hindi ito angkop. ang asawa ko. Pinahahalagahan ko siya bilang pinakamahalaga. Pangangalagaan at aalagaan ko siya. Bakit hindi? Selene, tinatawag mo pa ba akong Silas? Hindi ba? Oras na para tawagin mo ako ng iba. Ang aking asawa. Mahal ko. Ang apoy ay nagsindi. Pinupuno ang silid ng kasiyahan. Ang dragon at phoenix ay humakbang sa apoy. Nagkakalat ang masasamang espiritu sa magkabilang panig. Mangyaring dalhin ng lalaki at babae sa pangunahing bulwagan para sa seremonya ng kasal. Huwag kang matakot, Selene. Ako na ang bahala sa lahat mula ngayon. Dahil nandito si Silas, wala akong kinakatakutan. Narito ang presensya ni Selene. Posible kaya? Hindi maaari. Hindi maaari. Ang tapang mo. Ito ang palasyo ng rehente. Hindi ka basta-basta makakapasok. Sabihin mo, ano ang pangalan ng asawa ng rehente? Sino ka ba? Akala mo ba karapat-dapat kang malaman ang pangalan niya? Sabihin mo, o ipapadala kita sa bulwagan ng tagapag-ani, kung saan ka magdaranas ng kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Mas masahol pa sa kamatayan. Celine. Si Celine ang asawa ng rehente. Ano ang sinabi mo? Mga bantay, may manggugulo. Hulihin ninyo siya. Huwag hayaang may makagambala sa kasal ng rehente. Si Selene, ang aking asawa. Akin siya. Walang liwanag ang bulwagan ng tagapag-ani. Pinakasalan ako ng prinsesa. Ang pananatili sa lugar na ito na walang araw, talagang hindi patas para sa kanya. Hindi naman. Ang pagpapakasal sa iyo, Asher, ay nagpapasaya sa akin. Makatitiyak ka, prinsesa. Hindi ko bibiguin ang tiwala ng makalangit na emperador. Protektahan kita sa buong buhay ko. Alam ko na. Siguro ay uminom ka ng tubig ng Lethe, nakalimutan mo ako, at nagpakasal sa iba. Sa sandaling makita mo ako muli, mai-in-love ka ulit sa akin. Dadalhin na kita ngayon. B. Dumating na ang mapalad na oras. Ang mag-asawa ay yuyuko. Wag! Selene, ipapaalala ko sa iyo kung sino ako. Dadalhin na kita. Magkasama tayo sa walang hanggan.
Unang yuko sa langit at lupa. Pangalawang yuko sa mga magulang. Selene, hindi ako naniniwala na magpapakasal ka sa iba kapag nakita mo ako. Kailangan mo akong hintayin. Yuko sa isa't isa. Teka. Selene, hindi mo siya maaaring pakasalan. Ako ang asawa mo. Dadalhin kita ngayon din. Mga bantay, Itapon ang estrangherong ito sa labas ng aking palasyo. Selene, ako ang asawa mo. Nasa bato ng 3 buhay tayo at nangako para magkasama tayo magpakailanman. Alam ko, nakalimutan mo lang sa ngayon. Sumama ka sa akin, ipapaalala ko sa iyo, pangako. Pakawalan mo ako. Selene, sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Ang lalaking kasama mo ngayon ay isang mortal na nakilala mo sa mundong mortal. Sumama ka sa akin ngayon, magpakabuti ka. Alam ko na. Nang makita mo ako, magkakagusto ka sa akin sa unang tingin. Dadalhin kita ngayon. Kapag nakabalik na tayo, maghanap ako ng paraan para muling magkagusto si Selene sa akin. At magiging mapagmahal tayo tulad ng dati. Selene, ano ang ginagawa mo? Iabot mo sa akin ang kamay mo. Asha, sa tingin mo ba talaga nakalimutan ko na ang lahat? Selene, Tigilan mo na ang pagtawag sa pangalan ko. Nakakadiri. Ang bato ng 3 buhay ay nawasak na. Nag-asawa ka na ng iba. Sa pagitan natin, tapos na. Ang ugnayan ay naputol. Wala nang hinaharap. naalala mo pala lahat? Oh, naalala ko lahat. Kaya lumabas ka na. Huwag mo akong istorbohin at ang aking mahal sa araw ng kasal namin. Mahal? Siya ang iyong mahal. Kung gayon, ano ako? Gino, dahil naglakbay ka ng malayo para makarating dito, ako, ang rehente, ay papayagan kang manatili at uminom ng isang baso ng alak sa kasal. Lahat, ang handaan sa looban ay handa na. Mangyaring maupo na kayo. Sige, binabati kita. Sino ba tong lalaking to? Bakit siya nanggagambala sa kasal ng rehente? Tingnan mo ang punit-punit na damit. Malamang baliw na pulubi. Hindi ka naman pumunta ng napakalayo para lang sa alak ng kasal, hindi ba? Panginoon Thanatos. Alam mo kung sino ako? Dahil alam mo ang pagkakakilanlan ko. Naglakas loob ka pang kunin ng babae ko. Si Selene at ako ay nagmamahala ng 1,000 taon. Ito ay isang maalamat na pag-iibigan sa immortal na ilalim. Paano namin hahayaan na makialam ang iba? Wala akong pakialam sa nangyari sa inyong dalawa noon. Ngunit ngayon, si Selene ay asawa ko. Kung hindi mo sinamantala ang kahinaan niya, si Selene ay hindi kailanman magpapakasal sa iyo. Kung gayon, maaari bang itanong, Asher, bakit ka sinamantala? Noong malungkot si Selene, ano ang ginagawa mo? Tapos na ang nakaraan natin. Kung magkakagulo pa tayo, wala ring saysay. Simula ngayon, gusto ko lang makasama si Silas at mamuhay ng payapa. Umalis ka. Pero hindi mo siya mahal. Nakikisama ka sa hindi mo mahal. Paano ka magiging masaya? Selene, alam ko mali ako dati. Pinagalit kita. Kasalanan ko. Pero kahit gusto mo akong parusahan, hindi ka dapat makisama sa hindi mo mahal. Sino ang nagsabing hindi ako nagmamahal? Mahal ko si Silas. Romantikong pag-ibig? Pangako ng mga puso. Hindi ako naniniwala.
Nagmamahalan tayo sa loob ng 1,000 taon. Minahal mo ako ng 1,000 taon. Paano ka nagbago ng ganoon? Alam ko ang ugali mo. Siguradong nagsisinungaling ka sa akin. Dahil alam mo ang ugali ko, dapat alam mo hindi ako magpapakasal sa hindi ko mahal. Alam ko, ang pinakamamahal mo ay ako. Noong dinala mo si Larkin sa bulwagan ng tagapag-ani at nagkunwaring amnesia para lokohin ako, tumigil na akong magmahal sa iyo. Selene, nag-asawa ka mula sa kaharian ng langit patungo sa madilim na bulwagan ng tagapag-ani. Paano mo ako hindi mamahalin? Alam ko, ang kasalba ni Larkin ang dahilan, di ba? Isang maliit na bagay, talaga bang magtatampo ka dahil doon? Maliit na bagay lang? Maliit na bagay lang ba ang pagpapakasal mo sa iba? Akala mo ba ang pagpatay sa anak ko ay maliit na bagay lang? Selene, pinatay ko ang anak mo. Wala akong magawa. Ang manganak sa immortal na mundo sa ilalim ay ipinagbabawal ng langit at lupa. Sinuway mo ang langit at nagbuntis ng anak. Kung pinilit mo ang panganganak, tatamaan ka ng kidlat. Ginawa ko ito para protektahan ka. Pero wala akong pakialam. Gusto ko lang mabuhay ang anak ko. Alam mo ba ang nararamdaman ko? Nawalan siya ng buhay sa sinapupunan ko. Gaano ako kadesperado. Asha, hindi ko maiwasang mapuot sa iyo. Alam ko. Kaya pinlano ko ang lahat ng maayos. Hintayin lang ang anak ni Larkin na isilang at dadalhin ko siya sa iyo. Siya ay maaaring maging anak mo. Mahal na mahal kita. Paano mo ako hindi mamahalin? Tama na. Nakakadiri ka. Sabi ka ng sabi na mahal mo ako. Ngunit ang lahat ng ito ay dahilan lang para sa iyong makasariling pagnanasa. Noong pinagkanulo mo ako, lahat ng mga sandali natin naging wala. Si Silas ang gusto kong makasama habang buhay. Simula ngayon, siya lang ang mamahalin ko. Hindi ba ito isang kasal lang? Hindi ko talaga intensyong pakasalan siya. Bakit galit na galit ka? Bukod pa riyan, kahit nakunin ko si Larkin bilang kabit, ano naman, ako ang Panginoon ng bulwagan ng tagapag-ani. Bakit hindi ako pwedeng magkaroon ng maraming asawa at kabit? Ito ba ang lalaking minsan kong minahal ng walang ingat? Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan. Ang mga lalaki diyan, lahat sila ay maraming asawa. Ako ay mayroon lamang si Larkin. Iyon lang. Bukod dito, paano mo masisiguro ang lalaking ito ay hindi magbabago ang kanyang puso? Selene, sumusumpa ako sa langit. Para sa kawalang hanggan, ikaw ang magiging nag-iisa kong asawa. Hindi ako kailanman magkakaroon ng kirida. Buwisit! Kahit sino ay pwedeng gumawa ng walang laman na pangako. Minsan sinabi ko rin iyon kay Selene, ganun lang. Selene, huwag kang maniwala sa kahit anong sasabihin niya. Siya ay nagsisinungaling sa iyo. Nagtitiwala ako kay Silas. Ang puso ng tao ay iba-iba. Paano mo sila maihahambing? Ikaw mismo ay hamak, kaya nakikita mo rin ang iba bilang hamak. Sa katunayan, ikaw ang walang katapatan. Asher? Asher, sa wakas, nakanapila. Hindi ba kita pinalayas sa 18 antas ng impyerno? Paano ka nandito? Siyempre, hinanap kita. Asher, hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi na mahal ni Selene. Siya ay malapit nang magpakasal sa iba. Ako lang. Ang nagmamahal sa iyo ng higit sa lahat. Lumayo ka sa akin. Asher, asawa mo ako. Huwag mo akong tratuhin ng ganyan. Sinabi ko na sa iyo, ang asawa ko ay si Selene lang. Gayunpaman, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung makumbinsi mo si Selene na baguhin ang isip niya, ang nakaraan ay kakalimutan ko na. Kung mabigo ka, papatayin kita ngayon din. Hindi. Ate Selene, kasalanan ko lahat ito. Huwag kang magalit. Sumama ka sa amin pabalik sa bulwagan ng tagapag-ani. Huwag kang magunwaring pamilya ko. Wala akong kinalaman sa iyo. Alam kong mababa ang pinagmulan ko. Hindi karapat-dapat sa iyong maharlikang katayuan
pero pareho tayong kabilang sa ating Panginoon. Ang pagtawag sa iyo ng ate ay natural lamang. Ako, ang iyong ate, ay naisip ko na ito. Bumalik sa bulwagan ng tagapag-ani, ikaw pa rin ang pinarangalan na reyna, namamahala sa lahat ng usapin. At ako, ang papalit sa iyo upang alagaan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng Panginoon. Tayong dalawang magkapatid, tulad ni na Amihan at Mayari, ay maglilingkod sa iisang asawa at mamumuhay ng magkakasundo. Selene, ano sa tingin mo? Ang tingin ko ay, lumayas kayong dalawa. Ngayon na. Hindi kayo malugod dito. Ate, matigas ka talaga. Dahil ba nahulog ang loob mo sa lalaking ito? Ate, mahal na mahal ka ng Panginoon. Paano mo napagbago ang iyong loob? Si Asher ay mahal na mahal ka. Bakit mo nababago ang iyong puso? Sa tingin mo ba tunay na mahal ka ni Asher? Hindi niya lang kayang mga taksil mo. Kung talagang babalik ka sa bulwagan ng tagapag-ani, si Asher ay magpapatuloy pa rin sa paglalasing, kasama ko tuwing gabi. At ikaw ay isang reyna lamang sa pangalan. Sino ka ba sa akala mo? Papaano mo ako tinuturuan ng daliri? Asher, gusto ko lang tulungan ka kumbinsihin ng reyna, pero sinaktan niya ako. Sinampal niya ako ng napakalakas. Masakit ang mukha ko. Selene, si Larkin ay kumilos ayon sa aking utos para kumbinsihin ka. Bakit gumamit ng karahasan? Ano naman kung sinaktan ko siya? Ako ay isang prinsesa ng kaharian ng langit. Hindi ba ako pwedeng manakit ng isang alipin? Asher, ngayon, kunin mo si Larkin at umalis na agad. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo. Mag-aasawa na ang bawat isa. Ang kasal ay hindi biro. Kung pakasalan mo ang lalaking ito ngayon, bukas magiging bulaklak ka na lanta. Kapag nagsisi ka, kahit ako, si Panginoon Thanatos, hindi mapapatahimik ang chismis. Simula nang tumalon ako sa landas ng muling pagsilang, hindi na ako nag-isip na bumalik. Silas? Tara na. Ang dami ko nang sinabi, at igiit mo pa rin ang pag-alis. Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung papatayin ko ang lalaking umakyat sa iyo. Silas? Silas? Nasaktan ka. Tingnan ko. Bilang Panginoon Thanatos, wala siyang kapangyarihan sa mundo ng mga mortal. Hindi niya ako masaktan. Asha, pakatapang mong hawakan ng aking asawa? Buti na lang ayos siya. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Ako ang asawa mo, Selene. Bakit ang lamig mo sa akin? Dahil hindi na kita mahal. Hindi mo ako mahal? Sino ang mahal mo? Siya? Itong lalaking hindi kilala ang pinagmulan? Ilang araw mo lang siyang kilala. Paano iyan maihahambing sa ating 1,000 taon? 1,000 taon mo lang kilala si Selene. Pero 1,000,000 taon ko na siyang kilala. Mula ng araw na siya ay isinilang, nasa tabi ko na siya. Magkasama kaming lumaki. Ikaw ang hindi kilala ang pinagmulan. Ano ang sinabi mo? Sino ka ba talaga? Nawala ko na si Selene noon. Hindi ko na siya mawawala muli. Dahil nabigo ka na protektahan siya, mula ngayon, wala nang kinalaman si Selene sa iyo. Hindi, Selene. Huwag kang umalis. Kung gagambalain mo ulit ang asawa ko, hindi kita patatawarin. Ito ay ang alabarda ng kalooban ng langit. Ikaw ang Diyos ng digmaan ng kaharian ng langit. Asher, okay ka lang? Umalis ka. Asher, Selene, nagbago na ang kanyang puso. Kahit patuloy mo siyang habulin, hindi na siya babalik sa iyo. Sabihin mo nga sa akin, ano ang dapat kong gawin? Kung ako ang tatanungin mo, Asher, dapat mong pahalagahan ang nasa harap mo. Ako para sa iyo, Asher. Asher, Pinanatili kita para lang pukawin si Selene upang magbago ang isip niya. Kung hindi, pinatay na kita kanina. Hindi ko inakalang ganito kawalang silbi. Hindi mo man lang mahikayat si Selene. Papatayin na kita ngayon. Asher, maawa ka. Naiinis si Selene sa'yo. Paano ka karapat dapat mabuhay? E di papatayin kita. Ipapadala kita sa kamatayan.
upang hindi ka na makita ni Selene sa bulwagan ng tagapag-ani at mainis. Asher, naranasan mo na ba? Magkaroon ng kahit kaunting pagmamahal para sa akin? Hindi. Selene, nakita mo ba yon? Pinatay ko siya. Huwag kang magalit. Alam ko. Tiyak na, ang Diyos ng digmaan ng kaharian ng langit na nangakit sa iyo. Basta lahat sila ay mawala, makakasama natin ang isa't isa. Asawa ko, gumagabi na. Hayaan mo akong ihatid ka upang magpahinga. Silas, ngayong gabi, maaari bang hayaang ang mga kandilang dragon at phoenix manatiling nagniningas sa buong gabi? Bakit? May kuwentong bayan. Kung ang mga kandilang dragon at phoenix na ito mananatiling nagniningas hanggang madaling araw, ang mag-asawa ay magsasama habang buhay. Siyempre, magsasama tayo habang buhay. Silas, hindi lang sa buhay na ito. Gusto kitang makasama magpakailanman. Selene, ayos lang ba iyan? Huwag kang mag-alala, titigil na ako sa pang-aasar sa'yo. Marami pa tayong oras. Hihintayin kita, magpakailanman. Gaano ba kahaba ang magpakailanman? Naghintay na ako ng 1,000,000 taon. Ang maghintay ng isa pang 1,000,000 taon ay walang saysay sa akin. Silas, hayaan mo akong gawin ito. Hindi na ako matatakot. Asawa. Asawa. Sinong asawa ang tinatawag mo? Bakit wala kang sinasabi? Nagulat ka? Selene, wala kang muwang. Ikaw ang asawa ko. Paano ko hahayaan na may iba kang makasama sa buhay? Asha. Baliw ka ba? Muling isinilang ako. Ang nakaraan natin ay tapos na. Anong karapatan mo na gambalain ang kaligayahan ko? Dahil mahal kita. Sino mang makipagpaligsahan sa akin? Papatayin ko. Anong ginawa mo kay Silas? Ano ba talang ginawa mo sa kanya? Para sa kanya, gagawin mo. Napatayin ako? Sabihin mo na ngayon, o papatayin na kita ngayon din. Ngayon ay isa ka lang isang mortal na katawan. Sa tingin mo, itong munting sipit ay makakasakit sa akin? Hindi kita masaktan? Selene, Pero kung hindi mo sasabihin sa akin, mamamatay ako sa harap mo. lakas ng loob mong gamitin ang sarili mong buhay para bantaan ako? Para bantaan mo ako? Sasabihin ko sa'yo, kaya kong gawin ang lahat ngayon. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung nasaan si Silas, makukuha mo lang isang malamig na bangkay.
Gusto mong malaman ng sobra kung nasaan si Silas? Sabihin mo na sa akin. Si. Sasabihin ko sa iyo ngayon din. Silas ay nasa bulwagan ng tagapag-ani na kulong sa bangin ng kawalang hanggan ng mga sundalo ng tagapag-ani. Makapal ang miyasma doon. Kahit na siya ang Diyos ng digmaan ng kaharian ng langit, lubos na mababawasan ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng ilang araw, malilipol siya. Ano ba talaga ang gusto mo para palayain siya? Sabihin mo sa akin. Selene, Ano ba talaga ang gusto mo para palayain si Silas? Sabihin mo sa akin. simple lang. Ito ay isang glacier crystal, pino mula sa tubig ng Styx. Basta, inumin mo ito, Gi. Makakalimutan mo ang lahat na nangyari dati. Inumin mo at pakakawalan ko si Silas. Ano? Bakit kita dapat pagkatiwalaan? Ang kaharian ng langit at ang immortal na ilalim ay nagdidigma. Ako rin ang talo. Selene, basta't bumalik ka sa akin, ititigil ko agad ang labanan. At iligtas si Silas. Maliit na bagay lang iyon. Sana, hindi mo makalimutan ang sinabi mo. Natural lang. Selene, umuwi na tayo ngayon. Selene, Selene. Ako si Selene. ang pangalan mo ay Selene. Ikaw ang munting prinsesa ng kaharian ng langit. Kung gayon, sino ka? Ako ang asawa mo. Asawa? Kung gayon, malamang na mahal kita, di ba? Kung hindi, bakit ako titira sa napakadilim na lugar? Oh, mahal na mahal mo ako. 1,000 taon na tayong nagmamahalan. Sinabi mo rin, magkasama tayo magpakailanman. Sige, manatili tayong magkasama, magpakailanman. Ginamit ko na ang kalahati ng aking banal na kakanyahan upang muling itatag ang ugnayan ko kay Selene. Bakit? Bakit sa bato ng 3 buhay ay wala pa ring mga pangalan ni na Selene at ako? Tanging mga pangalan ng magkasintahan ang makikita sa bato ng 3 buhay. Ang reyna ay nawalan na ng alaala ngayon. Ang pagpapabalik sa kanya ng pag-ibig sa iyo ay maaaring tumagal ng ilang oras. Handa na ba ang tubig ng Styx ngayon? Handa na, Panginoon ko. Ngunit sa ganitong paraan, ang pagpapainom sa reyna nito araw-araw, ang tubig ng Styx, ay maaaring maging sanhi na ang kanyang isip ay manatili magpakailanman sa isang parang bata na kalagayan. Kahit ano pa siyang maging, pahahalagahan ko siya. Ngunit ang mahalaga ay, hindi natin dapat hayaang maalala niya ang nakaraan.
Talagang hindi. Panginoon ko, may masamang nangyari. Ang Diyos ng digmaan ng kaharian ng langit, si Silas, ay nagtipon ng 100,000 makalangit na sundalo at general, at nakaistasyon sa labas ng bulwagan ng tagapag-ani. Sa loob ng 3 araw, siya ay Seiselekay. Asher, ano ang dapat nating gawin? Anong dapat ipagpanik? 3 araw pa naman tayo, di ba? Hawakan mo ang linya para sa akin. Huwag mong papasukin kahit isang sundalo. Ano? Ayaw ko nang uminom ng gamot na ito. Ang pait kasi. Selene, mahina ka. Hindi ka pwedeng tumanggi sa gamutan. Mabuti ito para sa'yo. Sige na, maging mabait ka. Ilang lagok na lang. Eto, kumain ka ng minatamis na prutas. Salamat, Panginoon ko. Napakabuti mo sa akin, Panginoon ko. Talaga bang iniisip mo? Na mabuti akong asawa? Siyempre, kasama mo ako araw-araw. Kung ano ang gusto ko, pinapayagan mo akong gawin. Siyempre, kahanga-hanga ka. Ako, may nagawa akong mga pagkakamali. Nasaktan kita, Selene. Patawarin mo ba ako? Sinaktan mo ako? Nanakit ka ba sa akin dati? May ginawa akong mga bagay na nagpalungkot kay Selene. Sinira ko ang puso ni Selene. Muntik ko nang mawala si Selene. Hindi mo ako mawawala. Ikaw ang asawa ko. Hindi kita iiwan. Sabi ni Iris. Sa bato ng 3 buhay, nangako tayo ng pag-ibig, magpakailanman. Ito ay isang itinakdang ugnayan. Paano kita maiiwan? Oh, itinakda tayong magkasama. Selene, mahal na mahal kita. Selene, anong problema? Bakit kapag sinasabi na mahal mo ako? Sumasakit ang puso ko? Ayos ka lang ba? Hayaan mong pagalingin kita gamit ang aking enerhiya. Hindi ko alam. Selene. Selene, huwag kang pumunta. Kakaiba yan. Bakit kapag nakikita ko siya, tumitigil ang sakit ng puso ko? Sino siya? Kailangan kong puntahan at tingnan. Selene. Selene, pasensya na. Huli na ako. Ako. Hindi ko alam kung bakit ako yumakap sa'yo. Sino ka? Selene, naalala mo pa ba ito? Ako, to. Ikaw, to. Silas. Asawa. Mahal? 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 Akala ko hindi na kita makikita pang muli. Hindi mo ako makikita. Kahit na maging kapalit nito ang buhay ko, hahanapin kita. Siya ang aking reyna. Hindi mo siya maaaring kunin. Si Selene ay malaya. Hindi ko hahayaang bitagin mo siya. Kahit na mamatay ako kasama mo ngayon, kukunin ko siya mula sa iyo. Selene, sa mga nakaraang araw, masaya ka rin? Hindi ba? Manatili ka. Palagi kitang pakikitunguhan ng mabuti. Sinasabi mong
Pakikitunguhan mo ako ng mabuti, ngunit sa pamamagitan ng pagpapakain sa akin ng tubig ng sticks araw-araw? Binabalaan kita, Panginoon Thanatos. Mas mabuti pang sumuko ka na ngayon. 100,000 makalangit na sundalo ang malapit ng lusubin ang bulwagan ng tagapag-ani. Ngayon ay nasulok ka, kaya tumigil ka na habang kaya mo. Selene, tara na. Selene, galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa iyo. Kakalimutan kita. At mamumuhay ng maayos kasama ang aking asawa. Selene, Sino yan? Prinsesa Selene. Ibinigay ito sa akin ni Panginoong Asher para sa iyo. Selene. Kapag nabasa mo ang liham na ito, tapos na ang oras ko. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako manggugulo sa buhay mo. Noon, nais kong gamitin ang kalahati ng aking banal na utak para makakuha ng isa pang pagkakataon sa iyo. Mali ako. Sa bato ng 3 buhay, hindi nalilitaw ang iyong pangalan. Isang maling hakbang ay humahantong sa isa pa. Pasensya na sa sakit na naidulot ko sa iyo. Ngunit, huli na para magsisi sa pamamagitan lamang ng kamatayan. Kung mababayaran ang pinsalang nagawa ko. Selene, nawa ang natitira mong buhay ay maging payapa at masaya. Selene, tapos na ang lahat ngayon. Hindi kita iiwan. Ang mga bagay na iyon ay nakaraan na. Asawa ko. Ang bawat araw kasama ka ay napakaganda. Tungkol sa lahat ng iyon, pinakawalan ko na.